Ito yung chichirya na nabili kahapon. Yan. Hindi pa na-open. And then, yan. Yung mga nakaraan pa yan. Wala kasing pagsabitan, guys. Yung pagsabitan talaga yung kulang dito. Kaya, need talaga nating mag-improve dito sa tindahan para madaming sabitan. And then, update sa mga tuyo. Yan. Ang dami nating tuyo, guys. Malaki-laki din yung puhunan niya. Yan. Ito, alam niyo naman, napakabenta dito ng mga ganito. Yan, ibang klase. Yan, may tamban, may budloy, iba't iba, basta nabebenta. School supplies worth 2,821.50 cents. So, 3,000 yung iniwan ko lang yun doon, guys. And then, binalikan ko na lang nung pagkatapos namin mag-grocery. As usual, guys, as a sari store owner, kailangan nating bumili lagi kung ano yung mga kulang dito sa tindahan, tulad dito mga school supplies. Since napakabenta dito sa amin, ay bumibili talaga ako kung ano yung mga kulang-kulang dito, tulad nitong mga sliding folder. Ito ay tag 10 yung bentahan ko, long lang yung sa akin. And then itong white envelope, 9 din yung bentahan ko. Ito, bumili din ako ng isang ream ng wrapping paper para isahan na. Napakabenta kasi nito dito sa amin. And then, itong plastic folder or plastic envelope. So, napakabenta din nito dito. Manila paper, tag 9 yung bentahan ko. And then, itong napakabonggang bentahan ng flex stick na ballpen. Tag 8 yung bentahan ko sa mga ballpen. And then, itong mga 1/4, 1/2, lengthwise, course-wise. Napakabenta din ito dito sa amin. Tag 20 yung per rim or yung per pad na bentahan ko. Itong gunting naman ay 15 yung bentahan namin kasi malaki itong gunting na ganito. Tingnan niya naman. Of course, hindi talagang papahuli din itong illustration board. May ano tayo, may 1/2, 1/4 at 1/8. Yung 1/8 yung pinakabenta ngayon dito. And then yung sharpener. Kaso yung sharpener ay minsan nagtataya. Mabenta din dito yung mga needle ng pangmakina. Mga makina na ano, kasi madaming nagtatahi dito, guys. Yung pinakabenta dito ay number 18. Hi guys, welcome back again on my YouTube channel. For today's video ay paano nga ba natin malabanan ang tagtumal? Paano natin masurvive or paano tayo makakasurvive pag tagtumal days na? Tulad ngayon ay March na at halos magsi-second week na ng March, pero nabantayan ko ngayon ay parang tumal dito sa amin ngayon kasi yung mga pumupunta ng bukid para mamiling or maghanap buhay kasi umuwi sila nung end of the February, okay yung sales, pero ngayong March first week parang humina-hina kasi nga wala silang income ngayon. So, naubos yung mga pera nila, naubos kakainom, naubos kakagastos. And then, syempre, may mga pangangailangan din sila personal. And then, everyday needs. Ganoon naman talaga. Ito sa tindahan, guys. Lumalaban pa rin naman ako. Tulad yun. Ngayon ay, anong oras na ba? 10 na mahigit. So, wala nang masyadong customer kasi nga, yung mga estudyante, tapos nang bumili ng mga ulam, at snacks, and then yung mga nanay naman magpe-prepare na naman for lunch, pero walang masyadong bumibili for lunch. Bibili yung mga tao hapon na para pang dinner na kasi pag umagahan kasali na yung lunch nila karamihan, diba? Ay tayo ako yung kami dito sa bahay, pag ano yung ulam namin sa morning, yun na din yung pang lunch namin. Minsan nga hanggang pang dinner pa yan, pero usually hanggang lunch talaga. And then ganon din yung nabantayan ko dito sa iba. Noon lang din sila, lumalabas lang sila pag sa afternoon pag may bibiling na sabon, sigarilyo, at yung mga tambal, yung mga ganon lang yung lalabas sila. Pero usually talaga bumibili ng ulam hindi masyado kasi yung iba is ready-made na siguro yung binibili na din nila kasi hindi na nga magluluto. Maano tayo lagi pag afternoon yung parang yung time mo is short time na, parang maiksi lang yung oras pag afternoon, kaya yung iba ang dami din naman ginagawa, kaya yan. And then ngayon natagtumal hours or tagtulog na oras. So ang ginagawa ko, guys, ay nagre-repack ako ng oil. Mga ganitong oras ako nagre-repack ng oil. So naka-repack na ako ng isang planggana ng oil na tag 5 yung bentahan namin. So ganito yung 5. And then next ko namang kakat ko din tong mga gamot.
So, ang dami kong gamot na ikakat. Yan yung mga gagawin ko, and then mag-repack din ako ng suka mamaya kasi nagbebenta kami ng suka ng galing sa niyog or suka ng lubing, yun yung tawag doon. And then maya magre-relax din ako mga 11 mahigit. Doon sa loob naman maglilinis ng bahay, may mga gagawin, and then yung time na yan na nasa loob din ako, magre-repack din ako ng ginamos kasi nababahuan ako, mag-entertain ng customer, dahil mag-repack ng ginamos, kailangan nakafocus ka kasi dyan eh, hindi yung tayo kasi maano yan eh, parang dugyot yan ano kasi mabaho, and then basta yung ginamos, alam niyo naman yung amoy niya. Kaya ayaw ko nagre-repack ako dito habang nagbabantay ng ginamos kasi ay customers na paunti-unti, pero paunti lang talaga kasi nga pasukan na. So, yun yung mga ginagawa ko, kung ano yung mga dapat i-insert sa mga time na yan, kung ano yung mga dapat galawin, kung ano yung mga, yan yung lagi natin sinasabi, lalo na yung mga batikan na talaga na mga sari-sari store owner, yan yung mga sinasabi din nila na pag tulog na oras, or tulog na mga araw, or tulog na mga months, yan yung sipagan natin na mag-discard eh. Diyan tayo mag-iisip ng kung anong mga pwede nating ipanghatak sa mga customer natin, kasi kailangan natin kumalaw-galaw sa mga time na yan, kasi pag mga busy days, busy hours, busy months, hindi na tayo nakakapag-isip ng kung anong mga diba? Kasi nga busy, laging pagod, yun, discard, and then pag ganito, ito yung time na magpa-function yung brain cells natin. So, yun lang yung ma-share ko ngayon as of now, kasi limited lang naman yung knowledge ko. Limited pa lang yung knowledge ko na may share ko sa inyo, kasi kaunting time pa lang naman yung na ko dito. So, yun lang. Thank you so much for watching. Sana may nakuha na naman kayo idea dito sa video ko. Kung hindi ka pa na-subscribe, please subscribe mo naman ako. At pakipindot na rin yung notification bell para lagi kang update ng bagong upload. See you in the next vlog.